Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. Sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock at saka yung mga request doon galing sa ating group page at saka group chat. Ayun guys, no. So, pag-uusapan pa rin natin guys yung mga trending na stock, lalo na yung mga na-discuss ko nung linggo na mga in-upload ko regarding sa mga possible na upside na stock. So, ayun guys, simulan natin. Kung ikaw ay bago sa akin channel, please don't forget to click Possessional Traders PH, lalo-lalo itong playlist. So, sa playlist na to guys, check nyo rin. So, sa playlist na to, meron ako ditong buy signal lesson. So, sa buy signal lesson guys, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, paano ka mag-entry, paano ka mag-exit, yung position sizing mo, at saka cut loss level mo, at saka lalong-lalo na yung risk management. So, check nyo na rin itong ibang lesson, nasa baba ng description below. Check nyo na lang yan guys. So, kasama na rin itong i-check nyo guys na 10% gain monthly roll, tsaka yung my earnings or loss in stock market. So, alam ko makakakuha kayo dyan ng mga unting diskarte na pwede nyo i-apply guys. So, check nyo guys. So, nasa baba din ng description below, pati na din yung ating Professional Traders PH Facebook page. So, pwede kayo mag-message dyan sa akin regarding stock or magpapa-insight kayo or question regarding stock ng mga hawak nyo. So, pwede dyan guys. So, open tayo dyan. Pwede kayo mag-post dyan guys. So, dyan lang ako nagpo-post at saka yung mga pwedeng request. Ayan. So, pinupost ko dyan. At lalong-lalo guys, huwag nyo kalimutan yung Call Financial Traders and Investors. So, ito yung isa sa mga group chat na nasalihan ko. So, ginawa na natin ng isang page, group page pa tawag dyan. So, Facebook page group dyan. So, anyway, kahit ano yan guys, no? uh, Ayan guys, pwede kayong mag-ano dyan, mag-post regarding stock. So, may nagpo-post din dyan guys. So, open tayo dito. So, open tayo sa mga nagpo-post regarding mga stock. So, kasi yan, yung mga information din naman yan. Kailangan panoorin nyo yung mga video na mga nandyan nag-upload guys. Kasi, kahit hindi lang din sa akin sa mga video ko, panoorin yung mga iba kasi mas maraming tayong pinapanood na video regarding stock. Mas marami tayong nakukuha information guys, no? So, hintayin nyo rin yung mga post ko. Nagpo-post din ako dito guys. At saka simulan natin yung Dow Jones at Gold Futures. Gold Futures down yung 4.5. Ayan, so up sila ng 2.95%, so malaki. So ayan. So sana tayo mamaya okay na rin. So simulan natin dito guys kay ASEN. So request tong ASEN guys, no. So wag ko na banggitin yung mga nag-request ng ASEN kasi ang dami rin nito. So alam naman natin, na-discuss na natin tong ASEN guys sa sa natin, yung Zoom natin meeting. So, yung iba naka-attend sa Zoom. So, na-discuss na natin to. So, kung ano mga possible gagawin dito. So, ayan, ang net foreign, may pumasok na naman net foreign. So, 1.79%. So, mataas yung niya, yung number of trades niya. Ngayon, yung MACD bullish na bullish. Tsaka ang gusto ko din bukod pa dito yung RSI niya maganda. So 73. So from dito sa level na to, no? So mababa siya dati nasa around ano lang dito. November 6. Ayan na. So nasa around 69 lang dati yan eh. So tumaas na. So maganda to dahil nga overbought na rin to guys, pero ito may momentum. Grabe ang momentum nito. Ang momentum kasi nito 52 week high. Ngayon kung may nagtatanong sa akin kung saan ang entry na maganda kasi that time, so nung Saturday or mga previous Friday, mga Saturday, Sunday na mga previous na video ko, nabanggit ko na mas malapit dito sa 3.69, dito ang bili mo. So ayun nga, nagkaroon nga ng mga good news. Ayan. So kasama si Isin sa mga sa mga ah, clean energy or mga ecology ba 'yan? Economy. So sa mga energy na na dinidiscuss na mga or mga clean energy. So, yung mga makakatulong sa ating environment. So, isa si ASEN, no? So, ngayon, just in case, kung gusto mo mag-entry, abang ka dito sa mga 3.93. Baka mamaya mag-pullback ng unti. Kapag nag-pullback ng dip ng unti, doon ka lang umabang. Huwag ka nang umabol doon sa pinakamataas kasi baka mamaya magkaiwan na, maiwan ka doon. So, kung papasok ka mo lang at bago ka lang sa akin channel, at hindi mo na subaybayan si ASEN na ilang beses ko na nadidiscuss to, so manage mo na lang yung risk mo. So just in case magkaroon ng
pullback na unti tulad nitong mga buntot na 'to, so diyan ang kuha mo. So abang-abang na mahirap kasi yung, pumasok ka ng ano, ng isang stock na wala kang, trading plan. So ito na-discuss na namin 'to sa Zoom. So kung, hindi mo napanood, so panoorin mo na lang do'n sa in-upload ko do'n sa Zoom, sa aking channel. So ayan guys 'no. So kapag may hawak ka nito, hold mo na lang muna. Tingnan natin ima-maximize kasi ang maganda kasi dito, yung RSI niya kasi mababa pa. So, tinitingnan natin dahil mainit yung good news ni ASEN. So, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ano, sa international din talaga sa world market, no. So, good news na good news. So, tinitingnan pa rin natin itong mga possible mga 80 hanggang mga kung 84 to maximum. Tingnan natin mga 83, 82 abutin niya. So, hold lang sa may mga hawak ng ASEN. Ayan. Next natin. So, ayan, AGI. Sana may nag-request na itong AGI. So, si Ma'am Marian. Ayan, hello kay Ma'am Marian. So, ilang beses ko na rin ito na-discuss, ma'am na po. Sana nasubaybayan mo yung mga discussion ko dito sa AGI kung saan tayo mag-entry. So, may net po rin na lumabas. MACD, so bullish pa rin. Check natin ulit. So, sign of reversal pala to sa MACD dahil nag-cross pala yung blue at saka red line. So, dahil ganito, laging naman yon indicator. So, dito kung wala ka pang position kay AGI, ito. So, ang buy signal mo dito near 8 pesos or 7.68. Just in case makuha mo sa malapit sa 7.68, mas maganda. Kasi ang target mo nito, kung dito ka makakabili, ayan, ito ang target mo, hold mo lang. So, ilang percent yan? So, 23%. So, ang balik sa'yo ni, ano, just in case, kung malapit ka sa support level ay sa breakout na yan, so 5.59%. Ayan. So, medyo mataas. Mga 5% lang. Ayan, so mga 5.08% yun ang balik sa'yo. Just in case bumili ka niya. Kung sakali mag-dip ng unti, maghintay ka sa 7.68. So, ayan po. So, kapag mayroon kang hawak dyan na magandang average, hold mo lang. Next natin si EPX. Ayan, EPX. So, ayan, dinagdag ko na lang din yan guys kasi nga halos mining, lumabas talaga lahat ng mining. Ano guys, no? So, huwag natin kalimutan yung mga mining sector natin ngayon. So, RSI nito, napakaganda pa rin ng RSI nito, 66. Ayan, so kung napanood mo yung video ko last Sunday, nakasakay ka na kaagad dahil nga na-discuss natin to sa ating mga upside na stock. So, ayan, sabi ko nga 'di ba, dito pa lang yung level na to, buy signal talaga dahil nga kita mo gumagawa siya ng plug at saka consolidation sa level na to. So, sana nakasabay ka na. So, kung maghahabol ka lang din, manage mo lang yung risk mo. Ano, guys, no, manage mo lang yung risk mo. So, meron pa tayong natitirang 9% sa resistant. So, just in case mag-hold dyan sa above na yan, hold mo lang din yung stock mo. Pero kung sa tingin mo hindi pa babasag yung 2.2 at nagkakabuusan, gamit ka lang ng 5 minutes, ayan, sell mo na. So, ang pinaka-high nito is 2.32. Check nga natin kung ito ba yun. Ayan. Ito yung 52-week high niyan, no? So, ayan, dapat, after ng 2.2, ito naman ang next basagin niya, yung 2.32 na yan, yung 52-week high niya. So, ayan. So, hold lang kapag may hawak ka niyan. Ngayon, kapag wala, so, check mo lang dito, baka mamaya, mag-retest dito sa 1.95 o malapit sa 2 pesos. Yun ang mga, manage mo lang yung risk mo lang. So, wala pa mga stock na hawak kay EPX. So, mahirap talaga nag-aabol, guys. Kahit sa pag-ibig, guys, mahirap mag-abol. Kaya sa stock din, guys, huwag kayong mag-ahabol, guys, kasi mahirap din masusunog at masusunog din kayo dyan, guys, no? Alam nyo na yan, guys, no? Dapat hindi nag-ahabol, no? Mahirap yung nag-ahabol tayo. So, yung 80 natin, so lumipad din to, na-discuss din natin to ng, Sunday. So, ayan. So, maganda yung bullish na bullish yung MACD, yung net po may pumasok, at saka yung itong RSI, so nasa level below 70 pa siya that time. So ayan, lumipad na rin sa sa 80. Maganda yung earnings nito, guys. Ayan, no? 680 million. Up pa siya ng 3,185%. So
compared doon last year sa third quarter, grabe to. So, akalain mo 3,000, 3,100, grabe. So, ito, ano to guys 52-week high to. Hindi ko lang alam po to kung all-time high na ba to. So, sa tingin ko 52-week high lang nito. Check lang natin. Baka mamaya 52 all-time high na talaga to. Ayan, kasi kapag all-time high guys, ay ibang-iba ng laro diyan guys kapag all-time high. Ayan. So, bumagal ata yung net natin guys. Kaya naman ganun. Hindi pala siya all-time high. So, 52-week high lang siya. So, ang inaabangan natin dito, ayan. So, hold lang sa may mga hawak nito. Hold mo lang yung yung stock kung may hawak ka nito, hold mo lang. So, hanggang sa ma-reach natin yung magandang kasi nabasag yung 4.41 na resistance. So, ang gagawa ulit yan ng panibagong 52-week high. Ayan. Tingnan natin yung next resistance. Next resistance is 5.10. Or yung retest, subukan na muna natin yung 5 pesos kasi psychological resistant yan eh. Yan, 17 na yan. So, may mga 8% pa na up. Ayan. So, hold lang kasi ang kagandahan niyan guys, kapag yan, nabutas yung 5.10, maganda na yan dito sa tapos mag-consolidation sa above. Ang ganda na yan guys. So, yan ang mga kaabang-abang kay 80 kapag nabasag yung 5.10. Lalong-lalo itong high na to, itong level na to. Magkaroon siya ng breakout dito sa 6.15. Ayun. Yan maganda kay 80. So, yun ang kaabang-abang. So, ang RSI pa lang naman na, so mababa pa rin naman, no? Ayan, no? So, ayan, nasa 70, ayan, 74 pa lang. So, possible pa yung mga level na 87. So, hold lang sa may mga hawak nito kay 80. Ngayon, kapag wala pa, manage mo lang yung risk mo, guys, no? So, alam nyo na yan, malalaki na kayo. Mahirap talaga yung naghahabol. So, kapag mga ganun, dapat lagi kang update sa akin channel para kapag nag-i-skew ako tuwing linggo, alam mo agad kung saan ka makaposisyon. So, ayan. So, ito si C, nasa 46 yung RSI, downtrend yung yung MACD niya, pero may momentum pa rin naman to dahil above zero. So, may net po rin naman pumasok. So, pinaka-idea dito kaya C, same lang kay dito, abang lang kayo dito sa pinaka-deep niya ng mga 4.9 or set lagi kayo dito ng moving average 50 sa 4.65. Set lang kayo ng GTC or set lang kayo ng GTC malapit sa 4.9. Kasi yung mga ganitong candle, possible niya pang balikan yung mga 4.9 na yan. So, ang pinaka-idea dito guys, kung gusto mo kumita dito, bodega ka lang muna kahit ng unti. So, kahit mga 10% o 20% ng buying power mo, once na nag-breakout dito sa 6 pesos, saka ka pumasok. At least may pondo ka na. So, ayan lang mga idea dyan guys, no? Paano lalaruin si C. So, di lang natin alam kung ilang buwan natin hahawakan yan. Pero at least, may position ka na. Para just in case, pag bumasag ng 6 pesos, may position ka na. Ayan. So, ito, may nag-request na itong Cebu. So, si Mr. Aris ata yung nag-ano sa akin ito. May message sa akin to eh. So, wag ko na muna alungkatin yung message na yun. Kasi medyo matatagalan tayo. So, simulan natin yung sa nag-request. Cebu. So, position lang to guys, no? So, hindi natin tinitingnan to na lilipad ka agad. So, keep it short na lang natin dito. Buy near 35.87. Yan. Ang plan dito, buy and hold lang to. Position lang to. So, just in case mabasag to, mayroong 9.27%. Pero ang pinaka-ideal natin na target, itong level na to, yung 38.35% dito sa level ng 54.11. Yun ang pinaka-ideal guys. At least, kung kaya mo maghintay ng 6 na buwan, 1 taon, hawakan mo to sa Cebu. Kasi, lalo kapag malaki din ang volume mo, magbobodega ka talaga, ito yung pinakamaganda. Yung return kasi, ang iniisip natin, yung kapag okay na yung, vaccine doon ng kay Fraser, di, baka lumipad to. Di ba? At least, may nakahanda ka na, nakapagbodega ka na sa baba. Ayan guys, no?
So, ayan, by near 35.87 kapag nabasag, sell. Ayan. So, CHP. Ayan, sa mga CHP holders, sina Ma'am Connie, sina Ma'am Grace, sina Boss Richard, si Edge, ayan, sina Boss Dan, ayan, si Mr. Robert, ayan. So, sino pa bang maghahawak nito? So, ayan po. So, MACD nito, so wala pang sign of reversal. So, foreign, may pumasok to 738,000. Yung, yung ano kasi nito, yung RSI nito, ang maganda na sa RSI nito guys, nag-bounce, no? Ayaw na bumalik. So, may magandang pangitain. So, kung mapapansin nyo, kung nag-hold ka talaga nito kay, ano, kay, at nasusubaybayan mo sa CHP, unti-unti lang yung gapang niya pataas. Kung mapapansin nyo, ayan, no? Dito lang siya nung una. Dito nag-retest-retest pa siya ng mga 1.45, 1.4, tapos hanggang hindi na siya lumalapit sa 1.5, ayan. Tapos dito sa mga pinakalo niya, mga 1.53, ito nag 1.55 na lang. Tapos ito, nag 1.56, ngayon dito na siya naglalaro. So, ano talaga to, mga intermediate at saka long term na hawakan to guys, no? So, bawal mainipin dito. So, ang level niya, so possible nagko-consolidation siya dito sa around 1.61 hanggang 1.70 o 71. So, dyan yung range ng consolidation niya. So, pero kung overall pa rin naman, kung weekly chart, maganda pa naman yung weekly chart nito kasi ang consolidation niya, dyan sa level ng 1.57. Ayan. Palaki natin yan. Ayan, andyan yun yung consolidation level niya. Nandyan na siya sa loob mismo ng 157 hanggang 176 yung consolidation niyan. So, siguro in the long run, maging hanggang mabasag niya kasi yung 1.76 ang hinihintay-hintay dyan, 1.76 at mag-conso na lamang ulit siya. So, bawal mainipin dito. Kung mainipin ka, bawal sa'yo ito. So, doon ka sa mga panchupet-chupet at saka sa mga buy and hold 2 days, 3 days, maximum 1 week, ayan. So next natin si Dito. So alam naman natin, marami nagre-request nito, marami nag-aabang dito kay Dito, no? So pinaka-ideal na lang ibibigay natin dito. So RSI nito walang momentum, so nasa below siya ng, bumalik ulit siya, kita mo yung 48 ulit, bumalik, ayan. So net foreign may lumabas, ayan. So ayan. Ang pinaka-ideal dito guys, I suggest na ang mag-GTC na lang kayo malapit sa 5.6 or ang GTC nyo malapit sa moving average 50 sa 5.10. So at least magdidip yan. Hindi natin iniisip yan kasi ang pinaka key level para sa uptrend, masabi natin aangat talaga dito, kailangan mag-close above 7 pesos. Kapag nag-close above 7 pesos to, ayan na, yun ang magandang, ibang usapan na yon. Kaya hanggat nandito pa lang malapit sa 5.6, bodega lang. Ngayon, bodega ka lang mga 20% ng buying power mo, tapos hintayin mo na lang. Ngayon, kapag nabasag tong 7 pesos, saka ka na lang mag-add. At least mababa na yung average mo, 'di ba? Bullish pa rin naman 'to, uptrend pa naman 'to si intact pa naman siya sa uptrend niya, no? Si dito. Kasi kung mapapansin niyo naman, ito bakit masabing uptrend? Ito kasi yung trend line niya. Kung susundin natin yung trend line niya, ito, yung trend line niya, no? So ayan yung trend line niya. Ngayon kung susundin natin yung trend line na to, uptrend pa rin naman siya kahit saan. Trend line niya ganito, uptrend ito, sundan natin, uptrend pa rin yan guys, no? So yun ang kaganda, kaya buy and hold ka lang muna malapit sa 5.6 o kung mag-dip sa 5 pesos, mag-GTC ka sa 5 pesos. Ayan. So next natin si DNL. Si DNL magandang earnings dito eh. So check nyo lang yung discussion ni ni April Tan, lalong-lalo dun sa pinasa ko sa group chat natin na sa Twitter ni April Tan. So maganda earnings nito ni DNL. So Foreign may pumasok 11.85 million. MACD bullish na bullish. Yung RSI niya, kita mo may momentum talaga, binasag yung 70. Ilang beses nag-a-attempt pero hindi mabasag-basag, no? So ito yung maganda kay ano ba yung check natin yung RSI na pinakamataas nito guys, no? Para alam natin yung
risk natin kung mag-sell ba tayo o hindi. So, ayan. So, another information tayo ulit dito sa DNL. Ayan, 76 yung RSI niya, no? Tama na ba ito? 76 na bang pinaka-highest nito? So, walang lumalabas. O, halos ganyan na talaga. Ito ang pinakataas. Around, so, 77. Ang pinaka mataas dito guys, no? 77. So, ngayon, price movement tayo. So, hold lang dito sa may mga hawak nito. Kung bibili ka lang nito, mahirap kasi guys, no? Yung mga bibili ka ng ganito, maghahabol ka. Mahirap to guys. Kaya hindi ko sinasuggest to na i-buy dahil nga, ano na, nakalipad na, 9.16% na lang ang makukuha mo. Tapos mataas na yung RSI. Ngayon kapag bumaba, ayun, no, 7.13%, medyo mabigat yan. Kaya nga dito sa level na to, nadidiscuss ko na to na, ayan, so position na kayo dito. Ayan, so kita mo naman yung volume niya. Laging consistent, nasa average lagi, oh. So, ayan, ang pinaka-position na lang dito, next na position mo dito, kapag nag-hold siya sa above 7.23, kapag nabasag niya yung 7.23 at nag-hold siya dyan, yun na lang, at mag-consolidation dyan, dyan na lang ang mga buy signal mo. Pero dapat, yung mga buy signal mo nga, tulad ng sinasabi ko, yung breakout dito sa 6.15, na yun dapat ang inaabang-abangan mo. At saka itong part na tong consolidation na tong level na to, yung level ng dito, nandito pa siya sa level na to. Yan. So, sa mga nandyan level pa siya dyan, no? Yan, yun mga consolidate sa mga 6.4. So, nasa box pa siya dyan. Dapat yun na yung mga buy signal mo. So, kailangan maging maingat ka sa buy signal mo, guys. Kasi kapag nagkamali ka sa buy signal mo, guys, ubos ang pera mo. So, kailangan marunong tayo mag-ingat sa ating puhunan. Stock market tayo, guys, para kumita, hindi yung magpalugi, guys, no? So, ito, recap tayo dito kay Eagle. So, RSI nito nasa level ng 80. So, pero matibay ito guys, no? Kahit ganito ang ano yan, nag-hold siya ng mga 93 ilang beses na yan. Kahit i-back nyo na lang to, ayan. Kahit i-back nyo to si Eagle, nag-hold talaga siya ng matagal. Check nyo lang yung previous nito. Kasi recap na lang to. Next yung video na natin na next nung Saturday o Friday, Sunday, check nyo lang. MACD nito bullish na bullish, oh. Sign of reversal pa. So, ang discuss ko to, bakit maganda to si Eagle kasi nga, before pandemic, naibalik niya ulit yung price niya sa tama. Kita mo guys, nag-dip siya. Pinakamalalim. Ayan, sa pinanlalim. Tapos nakabalik ulit siya, oh. Ayan dito sa level na to, oh. Ilan yan? So, 156%. So, ayan, 158%. Nakabalik ulit siya. Kaya nga to guys, ang kailangan mabasag nito yung 16.44 tapos all-time high na. So, kailangan may hawak ka nito. So, ang next buy mo na lang nito, kapag nag-hold siya, kailangan mag-pullback muna ng unti. Pag nabasag niyo yung 16.44, kailangan mag-consolidation siya dyan, matagal. Tapos dyan yung mga level na kailangan mong bumibili. Kasi dito, sinuggest ko na dito yan, no? Dito pa lang, nag-dip siya, bili na kayo. Ayan, kung nakabili ka dito sa level, siguro mga 2 weeks ago, na-discuss ko to, si Eagle, kung nasundan nyo. So, may ewan ka ng up na 11.58, di hold mo na lang. Ngayon, kapag may average kang below 15 pesos, hold mo lang. Ngayon, ayan, tulad ng sabi ko dati, kapag yung nababasag yung resistant, dagdag ka ulit. Kung may, ang average mo dito sa 14 pesos, kung nabasag yung 15 pesos, dagdag ulit. Ayan. So, medyo sa akin, kapag mga bago lang din, wala ka pang position dito o wala kang average, mo nang habulin to. So, hanap-hanap ka na lang ibang stock. Mahirap maghabol, kasi baka maiwanan ka lang, masasaktan ka lang, malulos ka pa. So, ayan. Euro. So, marami nag-request ito, si Mr. Louie. Ayan. Louie.
Tapos dun sa isang group chat, gutom ako Ayan. So, buy signal natin, check natin yung RSI. So, walang momentum to guys, no? Sa 48. So, more on technical lang tayo dito. May momentum at bullish yung ano, yung MACD. So, okay, no? So, wala naman siyang net foreign. So, buy signal near 1.8. Ayan, Mr. Lowy, no? Buy signal near 1.8. So, mababa yung risk mo dito. So, possible, ang ups nito, 11%. Kapag nabasag pa yan, sa price na yan, ayan, meron ka pang, ito ang target price mo, 53% yan, grabe. So, just in case lang, no? So, maganda to, buy near 1.8, Mr. Louie. Next natin, so baka mamaya Louie pa dyan, gawa ni Fraser, no? FNI, madami, nag-request ito, FNI, natin, hindi ko pala na screenshot yung FNI na request. Pero may nag-request nito eh. Hindi ko nga na-screenshot. So, si ano pala to, si Ma'am L. Si Ma'am L ang nag-request. So, ayan, MACD bullish na bullish. Yung foreign may lumabas. RSI nito, ayan, 73. Pero huwag nyo intindi yung RSI nito kasi may history naman na mataas to. Ayan yung history niyan. So, nasa level na mga 83. So, nasa ano pa lang din naman siya, 74, 73. Next natin, price movement. So, bullish na bullish to si FNI. So, alam naman natin, so nickel ang pinaka ano, ferronickel naman din to, no. So, ayan. So, ang next target 1.65. Kapag may hawak ka nito, hold mo na lang. So, kahit ako guys, hindi ko na sinasuggest to na bumili ka pa. Kung just in case mag-pull back ng unti to, mag-dip ng mag-dip sa 1.40 o 1.45, buy ka. Kasi dito pa lang sa 1.3 malapit, sinasabi ko na buy signal na to. So, kapag ganyan, kung bago ka lang sa akin channel guys, huwag mo masyadong habulin ng mga ganitong price. Hinday ka dito sa 1.45 para medyo safe. Ayan. Just in case mag-dip. Kung gusto mo, bumili nito, paunti-unti lang, at least mga 10% lang, 20%. Ngayon, kapag medyo malayo na, nandito sa presyo sa 1.65, ayan. So, hold mo na lang. So, maganda pa yan si FNI. Kaso nga lang, huwag ka mag-all in dito or magbibili na malaki. Kasi baka mag-dip yan pababa, maiwan ka. So, yung fruit, si Mr. Aris, ayan, si fruit. Si Mr. Aris. RSI nito nasa level ng 64. So bumaba yung RSI pala nito. So foreign niya, ang ganda ng foreign niya, may pumasok, 600k, may get up. Apat na araw ang sunod-sunod, mark din niya bullish. So idea, kung wala kang pang support, yung moving average 200, sinalo naman siya ng moving average. So sa range ng 1.34. So sinalo naman siya. So kapag nagdi-dip dito sa 1.3, yun ang mga buy signal mong maganda sa 1.3 level. So ayan, kapag 1.3 ang example dito sa price na 1.34, 1.35, ang target mo 1.46 sa resistance. So mayroon lang 7.92%. Kaso nga lang, ang balik sa iyo sa level na yan, merong 3.73. So, okay lang din. So, alos 1:2, no, yung risk mo. Just in case, mas malapit makabili ka sa 1.3, mas maganda. Tapos, ang target mo, 1.6. Ayan. Next natin si green. Ayan. So, hindi natin halos recap na lang tayo dito kay green, no? Kasi na-discuss na natin to kay green.
sa ano pa lang, sa Zoom natin at saka sa ano, sa nung Sunday. So, ayan. So, ang gawin natin 67 yung RSI, magandang-maganda pa. But fresh na fresh pa 'to, nasa loob pa ng ano, ng hindi pa siya over bought, fresh na fresh pa yan, guys. So, ayan, cause sign of reversal ng MACD. Not 4 and 7 million naman pumasok. So, green. Ano ba ang target natin dito kay green? So, sa akin tinitingnan kung possible na mga target dito kay green. Around ano mga to, mga 5 pesos. Pwede. Ang lalim, 2.6 no, 5 pesos. Hindi, 3.5 lang guys. May guhit ako dito. Baka sabihin sa akin, hina-hype ko to. Wag naman. Hindi tayo hype guys, no. Next target natin dito guys, possible itong 3.5. Kasi ito, check natin muna guys at 2.63 from dito sa nag-up. Ayan. Tapos 3 point ano, mababa pa to. So 19%. So mga possible, so possible mag 3.2 pa to. Pero kung sabihin natin 3.5, medyo alangan to 3.5 except lang guys kung napakatindi talaga nung ano napakatindi talaga ng ah, yung good news kay Biden, no? Kung yung pinakamaganda tang good news talaga yon, possible yung 3.5 na yan. Ngayon, kapag nag 3.5 yan guys, ang pinakamaganda dyan, magkakaroon siya ng all-time high. Ulit, no? Magkakaroon siya ng ano, all-time high ba to? O 52-week high lang? Check na natin yung 5 years nito. Check natin guys. 5 years. So ito nga, ito yung magiging ano niya nga, yung all-time high niya nga, magkakaroon nga siya ng all-time high dahil nga 3.5 yung ito na nga, ito na nga. Ang ganda ng weekly chart niyo ni Green. Ayan na nga guys, ito na yung magiging 52 week high niya. Tama ba? Ito yung natin kung meron pa dito. Meron pang guhit dito eh. Ba't ganyan? Bakal lang net ko. So wala. Ito pala yung pinaka-highest niya, no? Grabe, matindi pa pala resistance nito. So 52 week high lang. So magiging 52 week high lang yung 3.5. So ayan guys, no. So kung pakikita mo dito sa week chart, ang ganda niya. So ayan, binasag niya yung 2.6 level. So ang target next is 3 pesos. So ayan, ang mga target muna natin guys. 3 pesos muna tingnan natin. Ngayon kapag nag 3 pesos, tingnan natin yung RSI kung kaya pa. Kasi baka mamaya pag nagdating sa 3 pesos, baka basagin lang hanggang 3.2. Tapos consolidation ulit. So pinaka the best dahil nabasa niya na tong malakas na resistance na 2.6. Ayan. So sana naka-buy ka na agad dito sa malapit sa 2.5. So manage nyo lang yung risk. Okay pa naman yung RSI nasa below overbought signal. So pwede ka pa mag-buy. Tapos ang target is 3 pesos muna. Ayan. Next tayo. Si IDC. Ayan, IDC. So medyo malapit na ba tayo? Si IDC, halos i-recap na lang natin to guys, no? So na-discuss na natin si IDC nung linggo sa aking upside stock, no, na pang possible. MACD nito check natin. So MACD bullish na bullish, RSI nito so nasa overbought level. So overbought level at resistant level, no, pero may history naman siya ng mga 83. So okay lang din. So ito tuloy na sinasabi ko, ito nga so sa tumataas nga, 'di ba guys? Tumataas na tapos nagkaroon pa siya ng breakout dito sa level na to. So ang target nito itong 3.5 level na yan, 3.5 level. So 14% pang kailangan, no. So at least magkaroon siya ng consolidation diyan sa above, mas maganda. Kasi ang next target niyan dito mga level ng 3 above 4 pesos tayo. 4.15, 4.20. So ayan guys, no. So ang RSI nito, ang ina-expect ko lang
kaya niya lang basagin yung 3.5, tapos pagkatapos niyan, possible yung correction, take profit ka na, pwede ka na mag-take profit dito at least 50% lang muna. Para baka mamaya mag-hold sa above 3.5, at least kung kaya mo naman i-hold ng medyo matagal-tagal, i-hold mo lang. So ayan guys, no, so manage lang yung risk mo dito kay IDC. Kaya kung gusto mo bumili, dapat medyo malapit dito sa 2.96. Ayan. Ngayon kapag napasag tong level na to na 2.8, sell mo na. Sensya guys, medyo inaantok talaga ako. Wala masyadong tulog. Mahirap talaga kapag nagtitrade. Nakakatulog ako guys, alauna na eh. Kaya kulang na kulang. Next natin. Ayaw. Boss tayo. Kaya pala. Ano guys, nawala yung net ko ah. Ayan, nawala yung net ko kaya mabagal. Correct muna natin guys. Pasensya na muna. Okay, connected na tayo. Next natin guys. Ayan. Tapos natin si IDC. So, si Mac tayo. So, may nag-request nito. Sino ba nag-request nito? Si si Mr. Michael. Mr. Michael. So, ayan. RSI nito MACD. MACD nito bullish na bullish oh. Tapos may foreign pang pumasok. So, RSI nito level ng nasa overbought na siya sa 74. Lumagpas pa siya dito sa kabila oh. Tingnan natin yung history nito. Meron pa lang history siya na 79. At meron pa siyang history na 82. Ayan. Titingnan natin kung bakit yung umakyat to guys, gawa nung yung good news dun sa isang pinost ko sa group chat. So, ang next target nito guys, itong 7.38 dahil nagkaroon siya ng breakout, may volume pa na maganda. Ang next target nito 7.38. Ngayon kung gusto mo bumili, dapat malapit lang dito sa 5.92. Kaso nga lang solid candle to, kaso possible pa to mag-up to kasi solid candle to guys, no. From 5.67 nag-close pa siya ng 6.18 solid candle. So buy near 5.92. Ang next target natin is yung 7.38. Ayan. Next natin si Ma. Ito tinitingnan natin to si Ma. Guys, baka mamaya ito umakyat to si Ma. So kay Mr. G. McBride. Ayan. So RSI nito 7 nasa level ng 49. So walang momentum to guys, pero dikit lang. So MACD nito may momentum pero walang sign of reversal. So yung mga trades ito medyo mababa 70 nasa kulang-kulang 100 lang. So ang idea naman dito guys kay Ma, just in case wala ka pang position, buy near 1.85. Ang next target mo dyan na unang resistant, ito muna.
Kasi alam mo naman to, malakas to tumaas eh. 14%. Tapos the next target, kapag nabasag yan, itong 2.4. Ayan. So 25%. So kapag nabasag yung 1.85, sell na. So magandang position din to kay Ma. So napakalapit niya na sa minus support sa dito sa breakout na to. Oh. Next natin, si Mark. So ang nag-request itong Mark, si Mr. Hertz. Si Hertz. So nakita ko nung linggo sa Mr. Hertz. Nakita ko sa sa screening ko. Kaso nga hindi ko lang sinama na talaga kasi nadadamihan na ako eh. Maganda to talaga si 66. But nire-request pa to madalas nung mga last 2 weeks ago. Ano meron dito kay Mark Adventures? Share nyo naman, back naman. So, di ko pa to nati-trade kahit di ko pa to nati-trade kahit isang beses. So, buy signal mo near 1 peso. Ayan, near 1 peso. So, ang next target is 1.23. Ayan, kung bibili ka pa, risk management natin 1.23. Ayan. Tagal ng minute ko na naman. So 18% yan guys, no? 18%. So piso, ayan, dito. Maliit lang percentage siguro, 4.75%. So okay. So buy near 1 peso, sell near 1.23. Solid candle pa yan. Kaya magagapap pa to. Possible. MM. Ayan, ito sa MM, ang dami nito. Sa halos pa nag-uusapan sa group chat, sina Ma'am Bubble, sina Ma'am L, si Miss Lai, si Jello, Miss Jello lalaki to, Jello. Kay Mr. Jello, ayan. So, ito, na-discuss na natin to, wag na natin tingnan yung foreign nito kasi mayroon talaga pumasok, MACD, bullish na bullish. Yung RSI nito guys, yung RSI nito, gumagawa siya ng panibagong history na RSI, 79. So ngayon, anong strategy dito na napag-uusapan noon pa? So buy and hold to. So just in case gusto mo pumasok dito, ayan. Kailangan mag-retest siya dito sa below. Kapag nag-retest dito sa mga 3.80 o 3.9, yan ang mga buy signal mo. Kasi dapat dito, nung nabasag yung 4 pesos at nakita mong may volume na kayang basagin, dapat sinabayan mo na. Kasi dapat, nung pagbasag ng resistance sa 4 pesos, psychological resistance, dapat sinabayan mo. Ngayon, tulad na sinasabi ko, 4.3, mag-ingat-ingat dyan sa level na yan. So, ang pinakamagandang i-hold nito, ang hold mo nito, hold ka muna hanggat wala pa yung third quarter report. Ngayon kung sa tingin mo overbought na sa'yo para ito at pwede mo na i-sell mo na. Kasi baka mamaya yung lumabas pa yung third quarter report, nagkaroon na ng pullback bago lumabas. Ito yung isa pa ko iniisip. Baka mamaya yung third quarter report late na lumabas, tapos ito nagkaroon ng pullback na. So, hindi ko iniisip guys na papasakin niya pa tong 4.5 kasi mataas na masyado yung yung RSI niyan. So, ayan, manage nyo lang yung risk nyo, yung mga bagong papasok dito kasi nga, ang sinasabi ko dito dati pa, bodega below 3.10. So, ayan, so mga 3.10 hanggang 3 pesos, hanggang dito sa level pa na to, 2.8, yan yung mga bodega time. So, kailangan, may bodega ka na dito bago ka mag-add dito sa 4 pesos or sa pagbasag ng 3.6. So, meron na kayo mga 37.11%. So, ayan, hanggat kaya pa ngayon hold at naniniwala kayo doon sa third quarter report na positive yun, hold mo lang. So, ayan. So, pero kung mga bababa naman,
ang nakabili ka dito sa mga below 3 pesos. So sana nakapag-average ka dito sa 3.6. Ayan. So ito, manage nyo lang yung gustong pumasok. Hindi ko na talaga sinasuggest na bumili ka pa dito. Ang buy mo lang dito, ang buy mo lang, buy on dip, yung malapit sa 3.8, 3.9. Tapos, sell mo na agad malapit sa mga 3.10, 3.05, just in case may earnings ka na. So ito, nakapagbodega na tayo dito. So ayan, so hold nyo lang kapag kaya pa. Pero kung sa tingin nyo na, at hindi gusto nyo na kunin yung profit mo, kunin nyo na yung profit nyo kay MM. Baka mawala pa. Next natin si MRC. MRC. So, sino ba to? Si Sir Jason. Kay Sir Jason to. So, magagaling talaga si yung iba dito. Sina Miss Lai, nakalabas agad dito sa MRC. Grabe, nakatunog agad Titingnan natin yung yung pinaka magandang setup dito kay MRC. Paano natin sasaluhin? Kasi ang laro na lang dito kay MRC, salo na lang guys, no? So, net foreign may 19.98 million na lumabas. So, pababa yung RSI natin nasa level ng 63. So, MACD, nagsasign na, mag-reversal na yung MACD. Ayan. So, price movement, ayan guys. So, pinaka key level muna. So, unang-una, kung support resistant ang susubukan natin, dahil na nag-retest siya dito sa 0.42, baka magkabuusan pa, abang ka muna dito sa 0.40, baka mag-hold. Ngayon, kung gusto mo, ang pinaka-the best niyan, baka mamaya i-retest kasi itong level na to, itong EMA 21 natin sa 0.38. Dito, mas malapit sa 0.38 ang bili mo, mas maganda. No? Pagdating sa mga moving average. Kasi kung pagdating dito sa support and resistance, dito sa level na to, 0.39 o 0.40 ang pinakamagandang abang. Pero kapag dating sa pivot retracement, check natin. Ayan, nauntog sa 48 talaga. So, ito nga din level sa 0.3842. Ayan ang mga abang, itong level na to. Yan ang mga saluhan, yung level na to. Dito ka na mag-abang sa 0.38. So, next natin, M-wide. So, M-wide. May request ng M-wide Si Ma'am Marian. Si Ma'am Marian yung AGI at saka M-wide. Ayan. So, ang ganda. Ganda nito. So, RSI nito nasa 47, no? Pero ano to guys, Ma'am Marian. So, buy and hold to, at least mga 6 months, 1 year. So, maganda naman kapag hinhold mo to kasi ang possible nito, itong level na to, yung gap up na to, yung malaki, yung 10.84. Ano bang ang open niya? 10.8. So, buy and hold to, buy near 6.7. Kung makakuha ka sa malapit sa 6.7 kasi nasa gitna to, ma'am. Yan, no? 1:1 ng 7.41%, 7.42%. Tapos, ang possible down mo, ayan. So, 7.17%. So, 1:1. So, buy and hold to, buy near 6.7. Ayan. Tapos, ang target price, itong level na to, itong 8, ayan, yung level na yan. Yan ang mga target price. From dito, hanggang doon, yan ang mga target. So, 48.59%. So, buy and hold to, CM-wide. Ma'am Marian. So, next natin, so, recap tayo dito kay nickel. So, recap na lang to kay nickel. So, nickel, alam naman natin to. So, isa sa mga trending stock ngayon dahil gawa nung sa akin ang maganda dito kay nickel para sa akin yung mga net foreign. Ayan guys, no. Net foreign ang gusto ko dito kay nickel. Kung mapapansin nyo guys. So, ayan, ang lalaki ng mga ito mga katanungan lagi guys kapag nagtitingin kayo ng isang stock, bakit yung mga net foreign pinapasok to at lalaki ng volume? Ayan, laki ng volume mo. So, ilang inaabot niyan? 71 million, ito pa mga 48 million. Bakit meron silang ganyan na volume diyan? Anong meron kay nickel? Yun ang mga unang tatanungin. MACD nito,
Ayan, bullish na bullish. Bullish na bullish yung MACD. Tapos yung RSI nito guys, ayan. So around level na 77. Pero may history to guys, no? May history ang MACD niyan. At saka yung RSI. Ayan. So, price movement. Check natin. Ayan. Price movement nito guys, ang target nito 5 pesos. Ayan. From current price 4.32. Ayan. So 5 pesos. Ang resistance niya talaga 4.9. Pero psychological resistance 5 pesos. Ilan pa ang up nito? Check natin to guys, no? Bagal ng net ko. 4.32, 5 pesos. Yan. So 15% pa ang up ang kailangan. So ang kailangan mo na basagin yung 4.45. So ang pinaka-ideal kasi dito guys kay nickel, ito yung head and shoulder to. Hindi ko lang alam kung ano head and shoulder inverted ba to. So hindi ako masyado magaling dito sa mga ganito. Pero base sa mga nakikita kong na-experience ko na rin to kay dito. So ito wave 1. Itong tinitingnan ko dito kay nickel wave 1. Ayan. Ito yung wave 1 niya. Tapos wave 2, nagkaroon siya ng correction. Ayan. Yan ang correction. Tapos wave 3. Ang tinitingnan ko dito, gagayahin niya tong hanggang 5 pesos muna. Yan muna. Tapos after 5 pesos, titingnan natin kung magko-consolidation sa pa-above 5 pesos or tutuloy siya ng 6 pesos. Yun ang mga tinitingnan natin kay nickel. Kasi nga ano to Elliott wave. Ayan guys, no. So manage nyo lang yung risk nyo kung wala ka pang entry dito. Ayan. Next natin si SSP. Si SSP request to ni Mr. Hertz. Ayan, SSP. Bagal lang net ko guys. So, RSI nito nasa level ng overbought. So, mga around 72 to. Ayan. So, around 74. So, medyo overbought na to guys. Ang history nito, check natin, level ng 75. So, meron pa ditong level na. So, pwede pa. May 84 pa naman siya mataas. So, pwede pa to. Ngayon, net foreign may pumasok, MACD bullish na bullish. Check natin kung saan yung next resistance. So, next resistance ito, ito nga from 6.6 nasa gitna pala siya eh. Ayan. So, 1.78. So, 8%, no? 8% ang possible gain, ang loss. Possible kapag bumalik. 8.1:1. So, ayan. Guys, so medyo risky to. So, medyo manage nyo lang yung risk nyo kapag nag-entry kayo dito kay SSP. Kasi 1:1 na kung wala kang base dito sa 1.5. So, 1.5, nagkaroon yung breakout tapos consolidation siya. Ayun, dapat dito pala nakakita nyo nitong consolidation na to. Kung nakita nyo itong consolidation na to, mga ganito mo. Kasi box yan na eh. Box type na yung consolidation na yan. Dapat dito ka na nagbobodega or nagpo-position. Ayan. So manage nyo lang yung risk nyo dito guys kay SSP. Next natin si TUGS. Ito si TUGS. Manage lang natin dito yung risk natin. So halos lang to, review ang gagawin natin kay TUGS. So, hindi pa naman din siya overbought, kaso nga lang may ugali talaga to si TUGS. So, na-discuss ko na rin to nung linggo. So, net 4 may pumasok.
Ayan. Ayan. So, dito ang kay Tugs, ito, baka mauntog siya. Baka mauntog siya sa level na to. Kaya medyo maging maingat kayo dito. So, ayan, mga possible sa mga 1.5 sabihin natin. So, 1.5 level. So, 5.27%. Ayan, 5.27% ang possible ng earnings nyo. At saka mag-down siya ng mga level na. So, halos 1:1. Kaya i-manage nyo lang yung risk nyo. Kung may position ka dito, check mo lang to. Baka mauntog dito, bumalik ulit. So, ganito lang yung pattern niya muna. So, ayan ang pattern niya. So, hindi natin tinitingnan yung bullish na bullish to guys kapag bumasag to ng 1.53. Bullish na bullish talaga to. Maganda to i-hold kapag nakita mong magbabasag ng 1.53. Pero kung mauuntog lang siya dito sa 1.5, so sell mo na. So, abang ka lang ulit dito sa malapit dito sa channel na to. Ayan, so kapag nag-dip, mag-abang ka lang sa malapit sa mga level na to na 1.36 o 1.4. Ayan. Last natin yung request ni Miss Bubbles. Ayan, si Ma'am Bubbles. So, request to ni Ma'am Bubbles. So, baka mamagalit si Mr. Miko. Baka naman, Mr. Miko. So, ma'am, so, nagbibiro lang tayo. Ma'am, sa group chat, ma'am, wag yung seseryosohin, Ma'am Bubbles, yung mga ano ko, sakay-sakay ko kay Sir Miko. Ikaw, Sir Miko, bahala ka na, Sir Miko, kung tutuwanin ba yun o biroan lang sa'yo. Pero sa akin na, biroan lang yan, Ma'am Bubbles, wag yung seseryosohin eh. Baka mamaya kapag nakita nyo ako sa personal, pagbabatuhin nyo ako. So, ayan. So, pero ang sweet nyo, So, ayan po. Sabi ni Sir Miko, Sir, nahingi na yan, Sir. Baka magtampo sa Ma'am Bubbles daw eh. So, buy signal near 1.57. Ayan ang magandang, mas malapit sa 1.57, Ma'am Bubbles. Yan ang buy signal mo. So, ang possible resistance, ito, 0.73 muna tayo. Ayan. Kaya mas maganda kasi kapag nakabili ka ng malapit sa 0.6 na lang, sabi natin, ito na ang pinaka-deep niya, nagdi-deep siya kasi ng 0.6. Ito ang mga salo mo, 0.6, tapos sell near 0.73. So, at least 21% pa yan. Basta mas malapit sa 0.57, yun ang buy signal mo, Ma'am Bubbles. So, ayan po. So, I hope mag-enjoy kayo mamaya sa trade natin, guys. So, sana may naibigay ako sa inyo, mga information regarding sa stock at saka sa mga request nyo. Sana nakatulong ako. Maraming salamat, guys. Thank you.